Magandang umaga po sa ating lahat. Isa pa po, magandang umaga po sa ating lahat. Morning. Ayan, magandang araw din po sa mga kasama natin via live streaming. Sige po, habang nakaupo po tayo, purihin po natin ang ating Panginoon, awitan po natin siya ngayong umaga. Hallelujah. Just as you are to worship, come, just as you are before your God. Come, let's worship our God. Come, now is the time to worship. It's the time to give your heart. Come, just as you want to worship. Come, just as you are before your God. Come. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. One day every tongue will confess you are God. Amen. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Amen. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come, Amen! Dahil po ito'y oras na ng pagpupuri natin sa ating Panginoon, tayo po tayong lahat. At ngayong araw po, magre-rejoice po tayo. Amen po ba? Today po, pupurihin po natin ang ating Panginoon. Amen. Today po, sasambahin natin ang ating healer, ang ating provider, ang ating King of Kings, ang ating Lord of Lords. Amen po ba, church? Amen. Kaya this morning, let's rejoice and praise His name. Hallelujah! Let's give our best worship and to our God. Hallelujah! ang
His name is Jesus. I'm born a winner. I'm born a winner, more than victorious. I'm an heir of His kingdom, filled with the Holy Ghost. I rejoice in Him. Rejoice in Him. Rejoice in Him. I rejoice in Him, more than a conqueror. I rejoice in Him. I rejoice in Him. I rejoice in Him, more than a conqueror. Amen. Yes, Lord. We rejoice. No weapon. No weapon forms against me shall ever prosper. The greater one lives inside of me. His name is Jesus. I'm born a winner, more than victorious. I'm an heir of His kingdom, filled with the Holy Ghost. I rejoice in Amen. I rejoice in I rejoice in Him, more than a conqueror. I rejoice in Him. I rejoice in Him. I rejoice in Him, more than a conqueror. Hallelujah. Rejoice. No weapon forms against me shall ever. Amen. The greater one lives inside of me. His name is Jesus. His name is Jesus. I'm born a winner, More than victorious. more than victorious. I'm an heir of His kingdom, filled with the Holy Ghost. I rejoice in. Come on, church, rejoice. Woo! I rejoice in more than a conqueror. I rejoice
that you are. Minsan pa. All we are is yours. All we're living for is all you are. It's all that you are, Lord. All we are is yours. All we're living for is all you are. It's all that you are. The time has come to stand for all we believe. Amen. So I, for one, am gonna give my praise to you. That time has come. The time has come to stand for all we believe. Yes, Lord. So I, for one, am gonna give my praise to you. Jesus, today is all or nothing. All the way, praise goes out to you. Amen. Yeah, all the praise goes out to you. Today, I live for one thing. Give you praise in everything I do. Yeah, all the praise In everything I do. in everything I do. Yeah, all the praise goes out to you. In everything I do. Yeah, all the praise goes out to you. Amen. Hallelujah. Oh, Panginoon, wala pong ibang pupuntahan itong pagsamba namin, itong pagpuri namin, kundi sa'yo lamang. Tinataas po namin itong boses namin, itong kamay namin, sumasayaw po kami, umiindak dahil sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Nakakapag-worship po kami today, Lord. Despite na may bagyo, dahil tapat ka, dahil karapat-dapat kang purihin. Hallelujah. Today you are good. Today you are faithful. Today, na-experience namin ang iyong love, ang inyong presence, Panginoon. Today, healer ka, Panginoon. Hallelujah. Kaya po ngayong araw ay pinupuri ka namin. Purihin ka, purihin ka. Hallelujah. Oh, praise, praise. Bless your name. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Yes, Lord. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great. Amen. Yes, Lord. Sa kahit anong sitwasyon, great ka, Panginoon. Sing praises to your name. Hallelujah.
your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, Amen. for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. You are the peace that guards my heart, my help in time of need. Amen. You are the hope that leads me on and brings me to my knees. For there I find you waiting, and there I find relief. So with all my heart I worship, and unto you I sing. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. You are the peace that guards my heart, my help in time of need. Yes, Lord. You are the hope that leads me on and brings me to my knees. For there I find you waiting, and there I find relief. So with all my heart I worship, and unto you I sing. For you alone deserve all Yes, glory. Lord. For you Amen. Amen. For you alone, oh God. praise. Father, we worship
deserve all praise. Father, we love you Hallelujah. and we worship Minsan pa, awitin pa natin ito sa Panginoon. for you alone. Amen. Itaas natin ang ating mga kamay sa Panginoon. For you alone. Amen. Yes, Lord. All praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all Yes, Lord. glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. Father, we love you. Father, we love you and we worship you this day. Father, we love you. Yes, Lord. We love you, God. We worship you this morning. Hallelujah. Oh, ikaw lang ang pupurihin at sasabihin for you alone, God. Hallelujah. And we worship you this day. Hallelujah. Purihin ka, sambahin ka. Hallelujah. Praise. Praise your name. Hallelujah. Hallelujah. Tunay, Panginoon, na gusto naming ibalik sa inyo ang lahat ng kaluwalhatian, lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, dahil napakabuti mo sa amin, Panginoon. Purihin natin ang Panginoon, dakilain natin ang kanyang pangalan, isigaw natin ang ating pasasalamat sa Panginoon. Napakabuti niya, tunay siyang tapat, lahat ng mga pangangailangan natin, ibinigay niya. Maraming salamat, O Diyos. Maraming salamat. Salamat sa kalakasan. Salamat, Panginoon, sa kagalingan. Salamat sa kapayapaan na patuloy mong ibinibigay sa amin sa kaguluhan ng aming paligid. Salamat, Panginoon, at may kapayapaan kami. Salamat sa patuloy na direksyon mo para sa amin, Panginoon, upang malaman kung ano ang naisin mo sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo na patuloy araw-araw nararanasan namin. Tunay kang mabuti, tunay kang dakila, Panginoon. At sa oras na ito, nandirito muli kami, sama-sama, upang ibalik ang lahat ng kaluwalhatian sa pangalan mo. Maraming salamat muli, Panginoon. Bagamat may mga masasamang balita, Panginoon, na aming naririnig, patuloy na ikaw ang humawak, Panginoon, sa lugar ng Bicol, Catanduanes, Panginoon. Hawakan mo sila, ingatan, ilayo sa kapahamakan, Panginoon. Lalong-lalo na yung mga kapatiran naming Foursquare doon, ang mga churches doon, Panginoon. Ilayo mo sila sa lumang kapahamakan, Panginoon. Bagkos patuloy silang manampalataya sa inyo at iingatan mo sila, Panginoon. Patuloy nilang ideklara ang kabutihan mo despite sa ganitong sitwasyon ng kanilang mga buhay, Panginoon. May gagawin ka sa bayang ito, Panginoon. Marami rin kami mga kapatiran, Panginoon, na nagdadalamhati sa oras na ito sa pagpanaw ng kanilang mga mahal sa buhay. Inaalala namin, Panginoon, ang Camacho family, ang kapatid ni Kuya Obet na si Rosalie, si Nanay Natividad Ramos na lola ni Aldrin Tejada, Panginoon, at si Sister Erlinda Santos, Panginoon.
Alam namin, Panginoon, na ang yakap mo sa kanilang mga pamilya ay patuloy mong ipaparanas, ipaparamdam, Panginoon. Ang banal na Espiritu mo ang laging magbigay ng kaaliwan sa kanila, Panginoon, despite sa ganitong sitwasyon ng kanilang mga buhay. Ikaw ang magbibigay kalakasan, hindi lang sa physical, higit lalo, Panginoon, sa spiritual at emotional. Ikaw, Panginoon, ang magpalakas sa kanila. Ang provisions mo ang laging maranasan din nila, Panginoon, sa lahat ng mga aayusin nila, sa lahat ng mga babayaran, sa lahat ng mga taong kakausapin. Provide for all their needs, Panginoon. Salamat din, Panginoon, sa pagkakataon na ito na patuloy ka nilang purihin, pasalamatan kahit sa ganitong sitwasyon ng buhay nila. Salamat, O Diyos, salamat. At ngayon, Panginoon, idinudulog namin ang aming gawain, ang banal na presensya mo, ang banal na Espiritu, Panginoon, ang manatili sa bawat isa sa amin, sa aming kalagitnaan, maranasan, Panginoon, ang kapangyarihan mo, maunawaan ang mga salita mo, Panginoon, magbukas sa aming mga kaisipan, magbago sa aming mga puso, Panginoon, magbigay transformation sa buhay namin, Panginoon. At salamat sa paggamit mo sa aming tagapagsalita, patuloy na makita si Kristo sa buhay niya, Panginoon. At sa gagawin mo sa bawat isa sa amin, patuloy ka naming pupurihin, pasasalamatan. At lahat ng ito, Panginoon, ay ibabalik namin ng kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Pwede po ba nating kamayan at kamustahin po yung mga kasama po muna natin dito sa lugar na ito. Ayan. Hallelujah. Praise God. Yan. Sabihin niyo po sa inyong katabi, congratulations. Dahil kahit may bagyo, nandito kayo. Yan. Amen po. Yan. Praise God. Marami pa pong upuan dito sa aking right. At meron din po dito sa left side. Yan. Again, welcome po sa lahat ng mga nandirito po sa second service. Lahat ng mga nasa live stream din po, welcome din po sa inyo. At kapag kayo po ay first time na dumalo po dito, pwede po ba ninyong itaas ang inyong mga kamay? Meron po bang first timer? Na second time. Sino pong kasama niyo po? Walk-in lang. Okay. Sige. Yan. Ate Joanne. Okay. Welcome po, Ate Joanne. Okay. Yan. Meron pa po ba? First time, second time na hindi na-recognize. Yan. So again, welcome po sa lahat ng mga nandirito po sa Sanctuary at sa nasa mga live stream naman po. Pakitype lang po ang inyong mga pangalan para alam po namin, nakasama po namin kayo sa paglilingkod at pagsamba sa Panginoon. At kapag kayo naman po ay first time na makinig sa live stream, pakitype lang po dyan, I am new here, para makamusta at makausap, mapanalangin din po namin kayo. Okay? So again, welcome po sa inyong lahat. Pakingitian po yung inyong katabi. Malapit na ang anniversary. Next week na po yan, and see you sa Marikina Sports Center. Para po sa ating mga announcements, ang ating anniversary na po ay this coming Sunday na po. Huwag po kayong magsimba rito. Wala pong tao dito. Sa Sports Center po tayo lahat. Pero mamaya po, marami pong announcements ang ating anniversary. Last instructions na po para sa ating anniversary. Pero ngayon, yan, patuloy po na ina-encourage namin lahat ng mga kalalakihan at kababaihan po na dumalo sa kapihan ng mga kalalakihan, kapihan ng mga UFM at tea time naman ng mga UFW or adult women. Yan. Kanina po ay busog na naman po sila dahil sa may maraming nag-birthday ng November. Okay? Yan. Parang hindi nakarating sa office namin yung...
Yan, okay. So, yun po. Busog na po kayo. May almusal na kayo. May fellowship pa sa mga kababaihan, kalalakihan. At meron pa tayong baong-baong salita po ng Panginoon. So, we encourage every adult men and adult women po na dumalo po sa inyong mga coffee time at tea time. Okay? Yan. Sino po ang blessed every Wednesday dahil may faith night po? Marami pong testimonies, yan. Pinipigilan po yung testimonies. Marami din pong mga natututunan at marami din pong naipapanalangin this month na special people. Di po ba? So, we encourage everyone na umattend po ng faith night at marami po tayong naipapanalangin. Tulad nga ng nabanggit ko, mga special people po ito. Hindi natin madalas naipapanalangin pero this time, naipapanalangin po natin sila dahil sa ating series na special people. So again, we encourage you to attend po ating faith night po, 6:30 p.m. dito po sa Sanctuary. This coming Wednesday. Meron pa po tayong 2 Wednesday ng November, this coming Wednesday at yung susunod na Wednesday para po sa ating series na special people. Okay? So lahat din po ng mga kabataan na gustong pumunta ng Davao at taas ang inyong mga kamay. Meron po. Meron pong leadership summit na collab. Collab ang inyong title. Yan. This coming June po yan. Pag-ipunan nyo na po yung inyong airfare. 1.5 po yata yung inyong registration. Makipag-ugnayan na lang po kay Ate Jovi para po sa details po ng inyong leadership summit. Okay? So ngayon pa lang, abang-abang na kayo ng mga murang airfare po para mas makatipid kayo doon sa pamasahe. At least yung accommodation at saka yung registration na lang ang poproblemahin. Okay? Paalam na rin kayo sa inyong mga magulang at maglambing na kayo sa kanila. Simulan nyo ng maglambing at magbait-baitan. Maging mabait pala, hindi magbait-baitan. Okay? Maging mabait kayo sa inyong mga magulang. Okay, so yun po yung ating mga announcements at sabi ko nga po, mamaya po may announcements po tayo marami para sa ating anniversary this coming Sunday po. Okay, welcome na po natin ang ating offering. Buenas. Good morning. Pwede po bang paki-flash yung Deuteronomy 8:18? Meron po ba tayo dyan? Welcome po sa ating tithes and offering. Deuteronomy 8:18. Sino po ba yung nakahanda ng magbigay ng kanilang tithes sa Panginoon? Thank you. Deuteronomy 8:18. Ang sabi dyan, hintayin natin kung meron. Gusto ko kasing kayo mismo mabasa ninyo kung ano yung nilalaman ng Bible verse na ito. Bibigyan ko kayo ng pahapiyaw. Remember the Lord your God who gives you the ability to create wealth. Yun po yung sinasabi sa Deuteronomy 8:18. Alalahanin po natin yung Panginoon na nagbibigay sa atin ng access, ng paraan to accumulate wealth. Ibig sabihin, siya talaga yung rightful source. Hindi yung trabaho, hindi yung company, hindi yung anything or anybody. Ito po. And you shall remember the Lord your God, for it is He who gives you the power to get wealth, that He may establish His covenant, which He swore to your fathers, as it is today. So every time po na nagbibigay tayo, lagi nating alalahanin na hindi ako nagbibigay dahil sinabi ng church, sinabi ng leader, nagbibigay tayo ng ating tithes simply because ito po ay siya yung nagsabi na lagi natin i-remember na sa Kanya galing lahat
kung ano man ang meron tayo lahat. Tsaka lagi po sinasabi ko sa inyo every time na nag-share ako sa inyo with regards sa tithing. Tatlong bagay kasi talaga yung nangyayari eh. Parang siya yung, sabi nga niya, di ba sabi, will I open at the floodgates of heaven para pagpalain kayo. Ibig sabihin, na-unlock yung mga bagay na-unlock yung, binibigyan niya kayo ng opportunity para i-bless tayo. At hindi lang yon, hindi lang po tayo i-bless. Sinabi pa niya doon, I will rebuke the devourer. Pinagpala na kayo, poproteksyonan pa niya yung magiging peste sa mga pagpapala ninyo. Thank you, Lord. So, let's pray. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito. Thank you, Lord, kasi talaga naman po ikaw yung aming rightful source. Salamat for giving us the opportunity, ability, power to create wealth, to advance your gospel para matugunan ang mga pangangailangan ng aming iglesia at higit sa lahat para makasunod kami, Panginoon, sa mga utos mo, sa mga sinabi mo, at sa mga pangako mo. Maraming salamat po. Loobin mo po, Panginoon, na ang mga kaloob na ito ang magbukas sa lahat, Panginoon, ng mga patuloy na nananampalataya, naniniwala sa mga pangako mo. Salamat po. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. As promised po, we have a speaker today. Ang speaker ho natin ay kapalit ni Pastor Elmer Dakayanan as Superintendent of Katapatan Division. I would say that this man is a dreamer. A favorite pala niya si Joseph the Dreamer. O sige, Pastor June the Dreamer. The Dreamer ka na. Siya ho ay taga Calatrava, Romblon. So sa mga tiga Romblon na nandito, kausapin niyo siya mamaya. Mag-udyunganon kayo. At siya ho ay natapos ng kanyang standard ministerial course, ang pagpapastor po sa Ojong and Foursquare Bible College. Okay po? At siya ho ay pastor ngayon ng Camarin Foursquare Gospel Church. Kaya baka may kamag-anak ho kayo near the area, you can refer the person to his church sa Camarin po. And also, they have a spouse niya si Pastora Brenda. They have 5 children. So, hindi sila Foursquare. Pero sabi ko, Foursquare pa rin sila. Kasi yung isa, kambal. Di ba ang saging, isa lang ang bayad kapag kambal. Kaya parang Foursquare pa rin. Kakatuwa lang na may kambal po. Malalaki na ho yung mga anak niya. Dati ho yung nagsisimula pa lang, talagang kitang-kita ho namin yung paglaki ng mga batang ito. Pero ngayon malaki pa sa kanya. Siya ho ay, I would say, sa district ho kasi, kapag may kwentuhan, may sharing of experiences, siya ho ang karanasan niya lagi, yung kanyang mga panaginip. Kaya huwag kayong magugulat kasi pag preach niya ngayon, hindi siya mananaginip ngayon mismo. Pero mag-share siya ng panaginip niya minsan. At I would say that God has brought us to the Foursquare family for a reason na kumbaga yung intimacy niya kay Lord is so obvious. Kaya I thank God for his life. No? I was invited by him sa kanilang 50th anniversary last August. Kaya praise God for the opportunity na makita po yung church po nila. And siya ho ay mapanalangining tao. Ayan. Kaya po siya ang napili hong speaker namin sa conference nitong huli. Let's make welcome our pastor's kid. Pastor's kid ho siya. Pastor Nestor Edma, pero we call him Pastor June, the dreamer. Pastor June. God bless pa, Pastor.
Hello. Praise God. Salamat po ulit sa pagpapakilala po sa akin. At salamat din po dahil nagkaroon ako ng pagkakataon para makapagsalita po sa inyong harapan ngayon sa pamamagitan po ng inyong lingkod, si Pastora Kay. Palakpakan po natin si Pastora Kay. Praise the Lord. At salamat din po dahil nandito kayo ngayon. Palakpakan po ninyo yung mga sarili. Yan. At syempre, salamat din sa Panginoon na siyang nag-convict, no, sa bawat isa sa atin para tayo ay dumako sa lugar na ito para siya ay sambahin. Palakpakan po natin ng malakas ang ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sige po, kung kayo po ay may mga Bible, buksan po ninyo inyong mga Bible sa Hebrews chapter 3. Verse 12 hanggang 15. Nakita na po ba? Praise God. Sige po, basahin po natin ng sabay. Upo lang po kayo. Verse 12. Ready, begin. For the word of God is quick and powerful and sharper than... Hebrews 3. Sorry. Saan ba yun? Sorry. Ayan. Chapter 3, verse 12. Take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God. Verse 13, but exhort one another daily while it is called today, lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. Verse 14, for we are made partakers of Christ if we hold the beginning of our confidence steadfast unto the end. Verse 15, while it is said, today, if you will hear His voice, harden not your hearts as in the provocation. Tayo po ay yumuko at manalangin. Panginoon, sa mga oras na ito, kami po ay lumuluhog po sa inyong harapan. Humihingi po kami, Panginoon, ng inyo pong gabay, ng inyo pong kaalaman upang malaman namin, Panginoon, ang inyo pong mga mensahe na gustong iparating sa bawat isa po sa amin. Panginoon, iniling po namin na kayo po mismo ang magturo sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, sa inyo pong mga pagpapala. Ito po aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabing Amen. Praise the Lord. Sa ngayong umaga, ang topic po na ating babalangkasin o pagbubulay-bulayan ay patungkol sa ang kalooban ng Diyos ngayon. Ang kalooban ng Diyos ngayon. So, ibig sabihin po ng kalooban ng Diyos, una, ito ay plano at patnubay na nais ng Diyos para sa kabutihan at kapakanan ng tao. Plano ng Diyos para sa kabutihan at kapakanan ng tao. So, ibig sabihin, kapag ang kalooban ng Diyos ang mangyari sa buhay natin, mapapaganda po ang kalagayan ng ating mga buhay. Amen. Pangalawa, ito ay naglalarawan sa saloobin ng Diyos at ng mga bagay o gawain na nakakalugod sa Diyos.
no? Ugawain na nakakalugod sa Diyos. Naglalarawan ng saloobin ng Diyos. No? Kaya malalaman mo talaga kung kalooban ng Diyos ang nasusunod po natin. No? Kasi ito po ay naglalarawan sa saloobin ng ating Panginoon. Amen. So gusto ko lang pong bigyan ng diin yung salitang ngayon. No, kasi ang topic po natin ay ang kalooban ng Diyos ngayon. Ngayon po ang tinutukoy, hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon. So ang salitang ngayon ay tumutukoy sa kapanahunan natin ngayon. To encourage someone and giving direction applicable in the present. In other words, do not delay in doing this. Kaya kung ano ang sinasabi ng Panginoon sa bawat isa sa atin, dapat ito po ay ating sinusunod. Dapat ito po ay ating ginagawa. Dapat hindi po natin ito hinahadlangan. Amen. Sapagkat ito ang kalooban ng ating Panginoon. Ano ang kalooban ng Diyos ngayon para sa mga sumasampalataya sa Kanya na makikita sa Hebrews chapter 3, verse 12 hanggang 15? So number 1, kalooban ng Diyos ngayon na manatili ang kaligtasan sa mga sumasampalataya sa Kanya. Sabi ng Hebrews chapter 3, verse 12, mga kapatid, ingatan ninyong huwag magkaroon ang sino man sa inyo ng pusong masama at walang pananampalataya na siyang maglalayo sa inyo sa Diyos na buhay. So ang author ay nagbigay ng warning sa mga mananampalataya na ingatan ang kaligtasan na ibinigay ng Diyos para ito ay hindi mawala. At dito rin po sa talatang ito ay nagbigay ang author ng dalawang dahilan na mapapalayo ang ating pananampalataya sa Diyos. So una, sabi rito, unang dahilan, ang pagkakaroon ng pusong masama. Kaya nga mga kapatid ko sa Panginoon, hindi talaga mabuti yung masama eh. Amen? Amen? Kasi kapag yung puso natin ay nabalot ng masama yan, pwede kang mawala sa iyong pananampalataya sa Diyos. Kaya nga hanggat maaari, dapat ang piliin po natin ng mga gawa ay yung kabutihan. Kasi pagkasamaan ng ating gagawin, siguradong mawawala po yung ating pagtitiwala sa Panginoon. Kasi ang naghahari sa buhay natin ay walang iba kundi yung masama, kaya siguradong mapapasama po tayo at mawawala po tayo sa ating pananampalataya sa Diyos. At siguradong ang mga gagawin po natin ay hindi na po matutuwa ang Panginoon. Kasi nga, kasamaan na yung naghahari sa ating mga puso. Pangalawa, sabi rito, ang kawalan ng pananampalataya sa Diyos. Kaya nga, sabi ko nga sa asawa ko, di baling wala tayong pera, basta may pananampalataya tayo sa Diyos. Tignan mo, mamaya, magkakaroon yan. Maya-maya, nagkaroon nga. Kasi nga, may pananampalataya sa Diyos. Amen? May pira ka nga, wala ka namang pananampalataya. Useless po yun. No? Wala pa rin mangyayari sa buhay mo. Okay. So, sabi po dito, dapat pagsikapan po natin. Bagamat yung pananampalataya po ay nanggaling sa Diyos, so tayo bilang isang pinagkalooban ng pananampalataya, dapat pagtibayin po natin yon. Dapat ipid po natin yon para mas lalong tumibay, mas lalong lumalim ang ating pananampalataya sa Panginoon.
Kapag ka ganun po ang ating pananampalataya sa Lord, siguradong mananatili, no, yung kaligtasan na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Pangalawa, kalooban ng Diyos ngayon na makita at masumpungan ng mga mananampalataya ang kanyang probisyon. Naniniwala po ba kayo sa probisyon na ating Panginoon? Praise the Lord. Kung naniniwala po kayo, naniniwala rin po ako. At naniniwala po tayong lahat na mayroong probisyon ang ating Panginoon. Amen? Alam niyo po, sabi rito, ang probisyon ay pagbibigay, pagsusupply, pagpapahintulot o paglalaan ng mga pangangailangan. Ang sabi ng Hebrews chapter 3 verse 13, sa halip, magpaalalahanan kayo araw-araw, habang ang panahon ay matatawag pang ngayon, upang walang sino mang madaya sa inyo ng kasalanan, at sa gayoy, maging matigas ang puso. So ang author ay nagbigay ng probisyon. Dito sa verse 13, para mailayo yung mga mananampalataya o mailigtas yung mga mananampalataya sa tiyak, no, na kapahamakan na pwede nilang mangyari o pwede nilang makamtan. Mailayo. Tignan po natin yung probisyon na sinasabi sa Hebrews chapter 3 verse 13. Sabi po rito, ang probisyon na ibinigay ng Diyos sa talatang ito para hindi tumigas, no, ang puso ng mga sumasampalataya kay Kristo ay yung magpaalalahanan araw-araw. Kasi minsan, tayong mga mananampalataya, hindi na natin napapansin yung mga maling ginagawa po natin. Ang nakakapansin po niyan ay yung mga kasama natin sa loob ng simbahan. O kaya yung mga nangunguna po sa atin. Nakuha po natin. Ngayon, kapag napansin po tayo, tinatapik po tayo niyan. Pinapaalalahanan po tayo niyan. Yan po yung probisyon na ibinigay ng Diyos dito sa verse 13. Para hindi lang tumalikod yung isang mananampalataya sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Ngayon alam nyo, ang kaparaanang ito ng Panginoon ay napakadelikado po. Pero ito po ay napaka-epektibo rin. Napakadelikado kasi kapag hindi natin tinanggap yung paalala o yung tapik ng ating kasama o yung ating mga leader, baka pwede tayong mawala o tamalikod sa paglilingkod sa Panginoon. O kaya pwede tayong magtampo. Pero kung ito po ay tinanggap natin, ito po ay magiging epektibo. Bakit? Magkakaroon po ng pagbabago ang ating mga buhay. Amen? Amen? Magkakaroon ng pagbabago. Gusto niyo bang mabago po tayo habang tayo naglilingkod sa Lord? O, makinig po tayo sa paalala. Amen? Kasi minsan sumusobra po eh. Ako, ang daming nagpapaalala po sa akin. Kasi minsan, sumusobra na rin po ako eh. Kaya pinapaalalahanan nila. Yung paalala nila, tinatanggap ko yun bilang pagtutuwid sa mga maling ginagawa ko. Ngayon, pagka tinanggap ko, nandyan palagi
ang pagpapala ng ating Panginoon. Amen? Pero pag hindi mo tinanggap yan, sigurado, hindi yan pagpapala, kundi pagpapalo po yan ng ating Panginoon. Amen? Amen? Praise the Lord. Alam niyo, ang provision na tinutukoy po rito, hindi lang yung patungkol sa ating spiritual na buhay. Ang isa pang provision na tinutukoy dito ng Panginoon ay patungkol din po sa mga material needs natin. Kasi nga, tayo bilang isang tao, ang dami po nating pangangailangan. Lalong-lalo na pagdating sa financial. Amen. Sino po rito ang nangangailangan ng financial? Praise the Lord. May provision ang Panginoon. Alam niyo, isang kwento lang po patungkol sa provision ng Lord sa pangangailangan na nangyari sa buhay ko. Kasi araw-araw nangangailangan. Pinili ko lang po yung pinakamaganda at sariwa pa po sa aking isipan. Nung time po na nangangailangan ang church. Kasi nagpapagawa po ko sa kamarin ng simbahan. Ngayon, ang laki po ng pangangailangan. May isa kasing tawag nito yung hardware na sabi niya, Pastor, pwede kayong kumuha dito sa amin ng mga gamit, ng mga materialis. Pero, bayaran niyo po sa loob ng isang buwan. Kung tutuusin lang, napakalaking lugi na nila yon pagka isang buwan. Kasi kalimitan, yung mga hardware na yan, nagpapahiram yan, mga 1 week lang. Tapos, isa sa uli mo. Kumbaga parang habag na rin sa amin yon. Kumbaga parang blessing na rin sa church yon. Kasi ginawa niyang 1 month. So, nung una, nagdalawang isip ako. Sabi ko sa mga leader, kakagatin ba natin talaga to? Kasi nagpipray tayo eh. Sabi ng mga leader, sige pastor, no choice tayo eh. Sabi ko, sige, balik kami doon sa hardware. So nung bumalik kami, nagsalita ako, nagsabi 1 month, nagpirmahan, tapos pinadeliver yung materials. Pero habang nagsasagawa kami ng pagpapagawa doon sa church, yung prayer po namin, daily po talaga yon. 5:00 ng madaling araw. Pupunta sa church yung mga leaders, tapos nagpipray po kami doon. Eto na. Bukas, last day na nung 1 month na palugit na ibinigay. Pray pa rin kami. Lord, wala pa rin. Pray, baka kulang pa sa panalangin. Lord, sabi ko, Lord, manalangin tayo. Manalangin. Alam niyo po, mga oras ay mga 1:00. Maya-maya may kumakatok. Sabi niya, Pastor. Sabi ko, ibang boses to ha. Hindi ko masyadong kasi sabi ko, ibang boses to ha. Pagbukas kong ganyan, yung dating kabataan na nag-abroad, pumupunta doon sa church, nakatayo, may dala-dalang sobre. Sabi niya, Pastor, ito po yung tithes ko ng buong 1 taon. Inipon ko po yan para makatulong sa simbahan. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Grabe ang provision ng Panginoon. Nabayaran namin yung utang namin doon, tapos may sobra pa na, yung utang namin is nasa 75,000 doon sa hardware. Nabayaran po yon, tapos may nagastos pa doon sa iba. Biro nyo yan. Kapag nagpipray po tayo, yung provision ng Panginoon, nandyan po lagi yan. Sa lahat ng mga pangangailangan po natin. Kaya kung wala kayong pera, mag-pray kayo sa Lord. Maya-maya, i-guide kayo ng Panginoon. Maya-maya, may kakasangkapanin ang Panginoon. No?
Bakit ginagawa ng Lord yan? Kasi nga gusto ng Panginoon na ipakita sa bawat isa sa atin kung sino siyang Diyos, no, na ating nilalapitan at sinasamba. No? Kaya mga kapatid, hindi nasasayang yung ating paglilingkod sa Panginoon dahil may ginagawang mabuti ang Diyos sa bawat buhay po natin. Amen? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Hallelujah. So tignan po natin, yung sinasabi po rito na kapag hindi po tayo nakinig doon sa boses ng Panginoon o doon sa sinasabi ng Lord, baka mapalayo po tayo. No? Baka mapalayo po tayo sa ating Panginoon. At kapag nangyari yon, siguradong mawawala yung mga probisyon ng ating Panginoon. Mawawala po yan. No? Ahayaan ng Lord na mamuhay ka ng sulo hanggang sa ma-realize mo na kailangan mo pala ang Diyos. No? Kaya pag nangyari yon, siguradong karagdagang tibay, no, ng iyong pananampalataya sa ating Panginoon. Hindi ka tatalikod, hindi ka aalis dahil nararanasan mo ang kapangyarihan at mga probisyon na ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. Number 3, kalooban ng Diyos ngayon na makatanggap ng mga pagpapala ang mga sumasampalataya sa Kanya. Kaya't kung ikaw ay pinagpapala, kalooban ng Diyos yan, niloob ng Diyos yan. At kapag niloob ng Diyos yan, ibig sabihin, pasalamatan mo ang Diyos. Amen? Pasalamatan mo ang Panginoon. So sa panahon natin ngayon, sabi ng Hebrews chapter 3 verse 14, sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo sa gawain. Kung mananatiling matatag hanggang wakas ang ating pananalig sa atin na ating ipinakita noong tayo'y unang sumampalataya. Now, dito po sa talatang ito ay nagbanggit ng pagpapala ang ating Panginoon. Ano ba yung blessing? Ang blessing dito ay yung tayong lahat ay kasama ni Kristo sa kanyang gawain. Naniniwala po ba kayo na blessing si Kristo sa buhay natin? Kaya alam niyo mga kapatid ko sa Panginoon, kapag nandyan sa'yo, sa buhay mo, ang Panginoong Hesukristo, ngayon, tayo ay magtatagumpay sa mga hamon ng buhay. Magtatagumpay tayo. Kapag kasama natin si Kristo ngayon, tayo ay mananatiling ligtas. Kapag kasama natin si Kristo ngayon, pagagalingin ang ating mga karamdaman. Kapag kasama natin si Kristo ngayon, lulutasin niya ang lahat ng mga problema natin. Sino po dito may mga problema? Praise the Lord. Pag wala kayong problema, naku, delikado po yan. Mapalad ang mga may problema. Bakit? Mararanasan niya ang paglutas ng ating Panginoon. Amen? Hindi ko sinasabing hindi mapalad yung walang problema. Ngayon, wala kang problema. Baka bukas magkakaproblema ka. Praise the Lord. Hallelujah. Magkakaproblema ka dahil gusto ng Panginoon na maranasan mo siya. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Kapag kasama natin si Kristo ngayon, ibibigay niya ang ating mga pangangailangan. Kapag kasama natin si Kristo ngayon, palalakasin niya tayo kapag tayo ay nanghina. Kapag kasama natin si Kristo ngayon, magkakaroon ng magandang direksyon ang mga buhay po natin. Alam niyo po, dati, walang kadire-direksyon ng buhay ko. Maniniwala ho ba kayo? Total, hindi niyo naman ako kilala eh. Pero sa totoo lang ho, dati, sakit ako ng ulo ng aming barangay.
Sa totoo lang, sakit din ako ng ulo ng mga magulang ko. Sakit din ako ng ulo ng lulo at lula ko. Mga tiyuhin at saka mga tiyahin. At nung nag-asawa na ako, sakit ng ulo din ako na asawa ko. Sino dito ang mga lalaki na sakit ng ulo ng kanya asawa? Sa totoo lang ako po. Ito ha. 5 piso na lang yung pera ko. Yung pera naming mag-asawa. 5 piso na lang. Sabi na asawa ko, may pera ka pa ba dyan? Sabi ko, bakit? Sabi niya, bakit? Sabi ko, bakit? Bibili ng ng mare. Yung, alam niyo yung mare? Yung biskwit sa bata nga. Kasi wala pa tayong gatas naubusan na ng gatas. Wala nang mare. Sabi ko, hayaan mo lang, painumin mo ng tubig. Sabi ko doon sa asawa ko, lagyan mo lang asukal. Sabi niya, wala na rin asukal wala talaga graduate yung asawa ko, graduate din ako. Wala lang kami mga trabaho kasi nag-asawa kami na hindi pa napapanahon. Kaya ang nangyari, talagang dinanas namin yung hirap. Kaya eto, alam nyo ba na yung 5 piso na natitira sa bulsa ko, binili ko pa ng Winston. Sino dito na hinigarilyo? Binili ko pa ng Winston. Imbes na ibili ng doon nagalit yung asawa ko. Sabi niya, mas priority pa sa'yo yung bisyo mo kaysa sa mga anak mo. Nagugutom nga yung mga anak. Naranasan ko yun. Kumbaga walang kadire-direksyon yung buhay ko. May pamilya na, ganun pa rin. Sabi nga ng tatay ko, ano bang pangarap mo? Sabi ko, pangarap ko mapakain ng 3 beses yung asawa ko at mga anak ko sa isang araw. Sabi ng tatay ko, wala ka talagang kapangarap na tao. Sabi sa akin. Sabi niya, yung buhay mo, hanggang dyan na lang yan. Kumbaga parang winakasan na tinuldo ka na ng tatay ko yung buhay ko. Sabi niya, hanggang dyan ka na lang kasi wala kang pangarap. Yung direksyon na tinatahak mo, hindi yan, wala yan. Mapapahamak ka dyan. Pero kung tatanggapin ko talaga yon, yung sinabi niya, talagang mangyayari yon. Pero alam nyo ba, na yung salita ng tatay ko na yon, yun ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob para magpatuloy sa buhay. Kahit lasing ako noon, nag-aaral ako, nagbabasa ako ng salita ng Diyos, ng Biblia. Bago matulog. Yung asawa ko at kambal na anak, puro lalaki, dito sila, nakakatri sila Yung katri, yung kawayan pa noon na papag. Yan sila. Tapos ako dito sa lapag. Lasing na lasing ako niyan. Tapos, pero bago matulog, nagbabasa talaga ako ng Biblia. Sa totoo lang. Nung nagbabasa ko ng Biblia, isang gabi na naginip po ako. Ang binabasa ko po, yung buhay ni Joseph. Di ba the dreamer si Joseph? Yun po yung binabasa ko. Tapos nung isang gabi na naginip po ako, ang panaginip ko, pinaghahabol kami, habang hinahabol, binabaril. Lahat ng lalaki doon sa lugar namin. Habang binabaril, siyempre nagtatakbo, takot kayo matamaan ng baril. Siyempre pag tinamaan ka, patay ka. Sa panaginip po yan. Ngayon, habang nagtatakbo kami, napunta kami sa napakalawak na gubat. Sino dito nakakita na ng gubat? Andun kami, nagtatakbo. Habang tumatakbo, andyan yung mga nagbabaril sa amin. Takbo lang ng takbo. Mamaya, doon sa gitna ng gubat, madadaanan namin yung batis na dumadaloy.
may isang tumawag ng pansin sa akin, yung isang bagay na inaanod doon sa batis na yan. Habang papalapit ho ako, naaninagan ko yung inaanod na yan, Biblia pala. Biblia. Kaya paglapit ko doon, kinuha ko agad. Walang pag-alinlangan na kinuha ko yung Biblia na yon at habang nagtatakbo ko, binabasa ko po yung Bible. Binabasa ko yung Bible. Ngayon, sa pagtatakbo namin, nakarating kami doon sa labasan. Ang gandang syudad. Ang lalaki ng mga building. Tapos, basa pa rin, takbo. Kasi nahabol kami. Alam niyo po, habang tumatakbo kami, dinala kami doon sa isang templo. O kaya simbahan, malaki. Malaki. Tapos pagpasok namin doon, daming tao. Ako, habang may dalang Biblia, hindi doon sa nawanganak ko po ko dumiretso. Dito talaga ako sa entablado. Dumiretso. At pagdating ko doon, nangaral po ako ng salita ng Diyos. Oh. Tinanong ko yung tatay ko, pagdaan niya kinabukasan. Sabi ko Pa, ano ba yung ibig sabihin ng panaginip ko na yun? Sabi niya, Nak, may calling ka sa Panginoon. May calling ka. Tapos, sabi niya, mag-aral ka. Sa Bible school pala, bago ka tanggapin doon, may entrance exam. May entrance exam. Sabi ko, wala naman akong alam dito sa entrance exam na to. Kasi puro sa Bible. Pero nagbabasa na ako ng Bible. Yung kay Joseph nga, yun lang binabasa ko. Kasi parang interesado ako sa buhay niya. Parang naaaliw ako kapag binabasa ko yung buhay niya eto na. Sabi sa akin ni Ma'am Loli Gadon, yung director ng Bible School. Brother John, parang amoy alak ka pa. Kasi farewell nung gabi. Kasi nga, magbabago na Kasi mag-aaral. Mag-aaral na sa Bible School farewell sa... natapos kayo na inuman, malauna ng madala araw na siyempre, sa first, kumbaga parang sa first trip ako sumakay ng jeep kasi first trip, second trip, third trip, papuntang bayan, Udyungan first trip, siyempre, hahabol ng entrance exam. Sabi sa akin ni Ma'am Loli, Brother John, may alak ka pa, sabi sa akin. O nga ma'am, nag-farewell lang ako kagabi kasama yung mga barkada. Kasi pagka nasa Panginoon ka na, hindi ka na pwedeng makalibuelo doon sa kanila At pagkatapos nun, sige, kumuha ka na ng exam. Nandun na yung mga kasama ko, nag-entrance. Sabi ko, Lord, ano isasagot ko dito? Wala naman akong alam sa Biblia. Yun nga lang binabasa ko, yung kay Joseph. Ngayon, binuklat na ngayon. Pagbuklat ng ganon. Ang galing naman nito. Yung patungkol doon kay Joseph, yung nandoon sa sabi ko, yun yung entrance exam? Puro explanation di, sagot ko ngayon. Aba, pagkatapos ng exam, lumabas muna kami, may merienda doon sa kantin ng Bible School. Kasi pag hindi ka pumasa, hindi ka makaka-enroll doon. Hindi ka makakapag-aral. Dahil may calling, at dahil nauna na ng pagbabasa, so may naisulat ako doon sa entrance examination. Tinawag ako sa faculty. Brother John, tawag ka. Pumasa ka sa exam. Ito sinabi sa akin, ito yung mga subjects, ito yung bayad sa yung bayarin mo sa isang semester, parang ganon. So, simula noon,
naisip ko yung sinabi ng tatay ko. Tinuldukan niya yung buhay ko. Sabi niya, wala kang kadiri-direksyon yung buhay mo. Sabi sa akin ng tatay ko. Simula nung sabi ko, Lord, mula nung first day ng klase, sabi ko, Panginoon, nakikita ko na mababago yung direksyon ng buhay ko. Sabi ko sa Panginoon, yun nga ang nangyari. Pero ang akala ko noon, kapag sumusunod na sa Panginoon, talagang instant. Hindi pa pala. Ang daming pagsubok ang ang daming mahirap na sitwasyon ang naranasan. Pero alam niyo po, sa tuwing ako'y makakaranas ng ganong mga pagsubok, ganong mga problema, ang pinangahawakan ko, alam niyo kung ano? Panginoon, ako'y tinawag ninyo. Kaya't naniniwala ako, natutulungan po ninyo ako. Hanggang sa nakagraduate na, minsan nga, wala akong pang-tuition. Wala akong pang-tuition. Umiiyak ako. Pumupunta ako sa CR. Pumupunta ako sa CR, hagulhol ako. Wala akong pakialam doon sa mga klase ko, kaya doon sa mga ibang, Maya-maya, tinatawag ko ng faculty. Sabi doon, Brother John, may sumagot. May sumagot ng tuition fee mo. May sobra pa. Biro mo yan. Hanggang sa ngayon, yung direksyon ng buhay ko ay binago ng ating Panginoon. Dati wala walang direksyon Dati wala. Pero ngayon, nagkaroon ng direksyon dahil sumunod sa ating Panginoon. Kaya naniniwala po ako sa inyo, mga kapatid, na kapag kasama natin si Kristo, magkakaroon ng direksyon ang mga buhay po natin. Amen? At huwag tayo magtampo sa Lord kung minsan, doon sa direksyon na tinatahak natin, papunta kay Kristo, dumadaan tayo ng, minsan may lumiliko, minsan may mga, kailangan, minsan may gaagapang ka pa kasi minsan yung daanan masikip. Minsan, mapapagod ka na kasi yung daanan paakyat. Pero ang purpose pala ng Panginoon, idinadaan tayo sa mga ganong sitwasyon para makita natin kung gaano kabuti ang ating Panginoon. Amen? Kasi kung sasabihin ng Lord, sige, tahakin mo ako. Tahakin mo ang landas patungo sa akin. Tahakin mo ang direksyon patungo sa akin. Lahat dyan pagpapala. Kung walang challenges, kung walang mga challenge, parang wala lang din. Amen? Alam niyo isang bagay, pag pinaghirapan mo, plus nakamit mo, parang proud ka sa sarili mo. Amen? Amen? Pero kung isang bagay, nakamtan mo lang, pag sabi mo, kailangan ko ng cellphone, nandyan agad ang cellphone, kinuha mo lang. Hindi mo mararamdaman yung sarap nung yung ganda ng cellphone mo. Pero kung pinaghirapan mo yan, mga 5 taon mong pinag-ipunan mo yan, minsan yung ipon mo pa, nagagastos mo dahil, o nababawasan mo dahil may pangangailangang iba, pero naibabalik mo din naman. Naku, pagka na kompleto na yung pera, tapos nabili mo na yung cellphone, parang sa wakas, nakuha ko rin yung gusto kong cellphone. Di ba? Ganun din yung paglilingkod natin sa Lord. Kasi kung tagumpay agad tayo, hindi natin mararanasan yung kabutihan ng Diyos na kanyang ginagawa sa bawat buhay po natin. Amen?
kapag kasama natin si Kristo, ngayon, magkakaroon ng pagbabago ang mga buhay natin. Amen? May nabago po ba? Praise the Lord, palakpakan po natin ang Panginoon. Kasi kung walang nabago, simula nung lumapit ka sa Panginoon at parang ganun ka pa rin hanggang ngayon, magtanong ka na sa Panginoon. Amen? Magtanong ka na, baka mamaya, yung paglilingkod na ginagawa po natin, hindi talaga yan yung kalooban ng Diyos. Hindi talaga yan yung gustong ipagawa sa atin ng Panginoon. Amen? Magtaka na tayo. Lalong-lalo na yung mga naglilingkod sa Diyos na parang wala lang. Nako, magtanong na tayo sa Panginoon. O kaya magtanong na tayo sa pastor ho natin. Kasi baka mamaya, naiiba ho yung paglilingkod na ginagawa po natin sa ating Panginoon. Kasi walang pagbabago. Kasi lahat ng naglilingkod sa Diyos ay mayroong pagbabago at binabago ng Panginoon yon. Amen? So kapag kasama natin si Kristo ngayon, pagpapalain ang mga negosyo at trabaho natin. Sino dito may mga negosyo? Praise the Lord. Blessing. Bakit? Kasama mo si Kristo eh. Sino nagtatrabaho? I-bless ng Lord trabaho. Kasi kasama mo si Kristo. Pero alam nyo, kapag nagninegosyo ka na hindi mo kasama si Kristo, walang blessing. Parang napakahirap po yung sitwasyon. Yung mga kasama ko doon na nagtitinda sa amin, pumupunta doon tindahan, nagmamarites. Sabi, kumusta naman? Ang alin? Ang bintahan. Okay lang. Buti ka pa. Kami, parang ang hirap. Kanina pa lang, 300 pa lang ang binta. Na i-compare mo yung kaibahan ng taong kasama ang Diyos habang namumuhay, habang nagninegosyo, at yung taong hindi niya kasama ang Diyos. Amen? Praise the Lord. Now, yung negosyo nyo, pagpapalain ng Panginoon yan. Kaya blessing yan kapag kasama natin si Kristo. Pati yung trabaho natin, pagpapalain ng Panginoon yan. Kapag kasama natin si Kristo ngayon, makakamit natin ang mga pangarap natin sa buhay. Sino dito may mga pangarap? Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Kasi alam nyo, ang Diyos, siya yung tumutugon at nagbibigay ng pagtatagumpay sa mga pangarap natin sa buhay. Siya yung tumutulong sa atin para makamit natin yung mga pangarap natin sa buhay. Ngayon, kapag hindi kasama natin ang Panginoon, napakahirap pong abutin ang mga pangarap. Baka sabihin, suntok na lang sa buwan yan. Nakarinig na ba kayo ng salitang suntok sa buwan? Yan yung mga kataga ng mga matatanda noon Mga kasabihan. Lalo na kapag sa panliligaw, medyo may K yung nililigawan mo. Tapos ikaw parang dito lang. Parang suntok talaga sa buwan. Pero alam nyo, kapag kakasama pala natin ang Panginoon, walang imposible. Nagiging posible yung mga imposibleng bagay. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Kapag kasama natin si Kristo ngayon, magiging matapang tayo na ipangaral ang kanyang mga salita. Sino po dito ang nangangaral na ng salita ng Diyos? Yung tapang nandyan yan, binigay na ng Panginoon yan. Kasi kasama natin siya. Kaya dapat, kung hindi pa natin nararanasan yung tapang na yan, panghawakan natin yung salita ng Panginoon.
nandito ang Panginoon kasama natin. Kaya't yung tapang ay ibinibigay na sa atin ng Lord. Kapag kasama natin si Kristo ngayon, gagawa siya ng paraan para maligtas ang buong sambahayan natin. Praise the Lord. Kaya't yung mga kasama nyo sa bahay, pamilya nyo sa bahay, membro ng pamilya nyo na hindi pa ninyo nadadala sa Panginoon, huwag po kayong mawala ng pag-asa. Amen? Huwag po kayong mawala ng pag-asa. Mag-pray lang kayo. Ilapit nyo sa Diyos. Siguradong darating ang araw, ikilusin siya ng Panginoon para sumama sa inyo papunta sa church, papunta sa J-Clam. Alam niyo po, nung bagong dating ko lang sa Kamarin, may isang membro doon na babae, nanay. Ang kanyang asawa ay hindi niya madala-dala sa church. Sabi niya, Pastor, problema ko na po talaga yan noon pa. Yung asawa ko, hindi ko talaga madala sa simbahan yan. Sabi ko po, bakit? Iwan ko, basta ayaw niyang sumama eh. Sabi ko, pwede bang madalaw sa inyo? Para makausap? Sige po, Pastor, dalawin nyo. Aba, pagpunta namin doon, bulagta doon sa may pintuan, lasing na lasing. Lasing na lasing, bulagta. Hindi doon sa magandang higaan, kundi doon sa labas. Bulagta talaga. Sabi ko, aba, tulog eh. Hindi ko makausap. Pero nag-iwan ako ng message doon. Sabi ko, Lord, itong taong to, tatawagin mo to. Yun lang ang sinabi ko. Tapos pinag-pray ko na siya. Sa prayer ko, dinadala ko na siya. Prayer. Aba, nung nagkaroon ng swimming, yung simbahan, sumama ngayon. Sumama. Di kinausap ko ngayon. Sabi ko, may bautismo ngayon. Ano ba yung bautismo, Pastor? Sabi ko, yung bautismo, yan yung totally na pagsunod sa ating Panginoon. Pastor, pagka nabautismohan ka na, hindi ka na pwedeng uminom. Lasinggiro eh. Lasinggiro eh. Sumama siya, akala niya may inuman doon. Kasi swimming eh. Swimming. Puro ka-churchmate yung kasama doon eh. Tapos may baptism pa nga eh. Sabi ko, pag nagpabautismo ka, sabi ko, hindi naman madali talaga na ura-urada. Hindi ka na inom bukas pagka-bautismo. Sabi ko, nandun pa rin yan. Pero, sabi ko, habang umiinom ka, yung conviction, sabi ko, nandyan yan. May magsasalita sa'yo na, oy, wag mo nang gawin yan kasi anak ka na ng Diyos. Aba, nung pila, nandun lang siya nakaupo. Pila na. Aba, maya-maya, lumihira doon sa kwan? Sa baptism. Lumihira. Sabi ko, nako, ito na nga. Sabi ko, Lord, wisdom, Panginoon, wisdom. Sabi ko, bigyan mo ako ng wisdom, Panginoon. Nung siya na, pinatanggap ko muna siya sa Panginoon. Yun ang unang nag-ano sa isip ko. Kasi umili ako sa Lord, pinatanggap ko. Tapos, nung pinatanggap ko na, nilubog ko na. Nilubog ko na, binautismo na. Tapos, kinongrats na, kinamaya na doon. Pagdating doon. Kinalumingguhan. Andyan na sa church, pormadong-pormado. Nakabihis po talaga. Oo. Pormado. Sabi ko, lalo kang gumapo ha. Oo. Hanggang ngayon nagsisimba. Hindi na umiinom. Ewan ko lang ha, hindi ko nakikita. Kasi,
Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Alam ba, mayroong pagbabago. Madadala mo yung mga kasama mo sa bahay, yung pamilya mo, na hindi pa nadadala sa simbahan. Kapag nandyan si Kristo sa buhay. Kaya blessing po eh. No? Blessing po. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, no? Ang pagpapala po ng Diyos, full package yan. Hindi pwedeng sasabihin, sige na, kahit mahirap tayo dito sa lupa, okay lang yan, basta mayaman naman tayo sa langit. Hindi po ganun eh. Pag naglilingkod ka sa Diyos, ipinapalasap sa iyo ng Panginoon yung blessing. Kaya pag hindi mo nararanasan sa buhay, may problema ka. Amen? Huwag tayong magsabi na, okay lang yan, kahit mahirap ako dito sa lupa, basta't pagdating sa langit, mayroon naman akong mansion doon na ibibigay ng Panginoon. Ang gusto ng Lord, kapag kasama natin siya, ini-enjoy natin yung buhay. Ini-enjoy natin yung pagpapala galing sa ating Panginoon. Amen? Amen? Okay nyo pong maalala yung salita sa Biblia, yung Mateo chapter 6 verse 33. Naalala po ninyo yan? Paki-plus nga po. Pasuyo lang po. Meron po ba? Mateo chapter 6 verse 33. Sino pong nakaka-memorize? And all those things shall be added unto you. Diba? Kaya, habang naglilingkod ka sa Diyos, idinadagdag ng Panginoon yung mga bagay na kinakailangan po natin. Dinadagdag yung salitang idinadagdag. Ibig sabihin, yung blessing ng Panginoon, lumalaki po yan. Depende sa pangangailangan po natin. Ang Panginoon kasi sakto yan. Alam nga namang nangangailangan ka ng 10,000, ang ibibigay ng Lord sa'yo 5,000. Hindi po ganun ang Panginoon. Pag 10,000, yung kailangan mo, ang ibibigay ng Panginoon, higit pa sa 10,000. Amen? Yan ang blessing ng Panginoon. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, napakalaking blessing po sa atin kapag kasama po natin si Kristo sa ating buhay. Kaya nga mga kapatid ko sa Panginoon, dito po ako magtatapos. Hebreo chapter 3 verse 15, kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso. Alam nyo, ang mensahe ng Panginoon, kung hindi sa panaginip yan, sa pang-araw-araw na pamumuhay natin, nagme-message ang Panginoon. Sa mga ginagawa po natin. Kahit kung may panawagan ng Panginoon sa inyo na humayo kayo, gawin po natin yan. Kung may panawagan sa inyo ang Panginoon na tumulong kayo sa gawain ng Lord, gawin po natin yan. Boses po ng Panginoon yan. Kalooban po ng Panginoon yan. Ngayon, para hindi po tayo mawala sa ating paglilingkod sa Diyos. Kasi kung kasama natin ang Panginoon, sigurado po tayo na habang buhay pa lang tayo, pupunta na po tayo doon sa kanyang kaharian. Amen? Panghawakan po natin. Yan po yung assurance na pinapanghawakan po natin sa ngayon. Tumayo po tayong lahat. Ang salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihan. Minsan, may mga agam-agam na bakit hanggang ganito pa rin ang buhay ko. Pero kung panghahawakan natin yung ating pananampalataya sa Diyos at susundan natin yung kanyang boses, yung kanyang tinig, siguradong magiging mapapagaan yung mga mabibigat na nararanasan po natin.
Sino man sa inyo ngayon ang mayroong karamdaman, may mga problema na kinakaharap, may mga pangangailangan, mano pong pumunta ho kayo dito sa harapan. Hallelujah. Kalooban ng Diyos ngayon na maranasan natin ang kanyang pagpapala. Kalooban ng Diyos ngayon na manatili tayong ligtas sa kanyang poder. Kalooban ng Diyos ngayon na makita natin at maranasan ang kanyang mga probisyon. Hallelujah. Oh, sekayahan detse. Oh, sekaya. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Lord, kung meron kang mensahe, hallelujah, I communicate sa bawat isa, with Panginoon. all I am for you, Lord. Praise the Lord. You hold my world. Kung meron po kayong nararamdaman na may sakit po kayo, there's something wrong with your body. And God is telling you today, now, today, I'm gonna heal you. If there's any provision na kailangan mo from the Lord, just come, just come. Jesus, If there's any decision making na gusto mo now, God is telling you that my resources are available for you today. Just come with all humility. With all humility, come. Huwag natin siyang pagdudahan. Just continue to trust Him at His word today. Sige lang ho, just keep coming. If the Lord is ministering to you, just come with all humility. Praise the Lord. I walk with you wherever you go. Oh, hallelujah. And joy, I'll trust in you, Thank you, Jesus. and I will live in all of your ways. Kumilos Ng po himala kayo. ng Panginoon sa inyong buhay. Come. Today. He's gonna meet your need. Yung mga lumapit po, just continue to sing this. I believe Jesus, I believe in you. Yes. in you. Jesus, I belong to you. Praise You're the the Lord. reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Praise the Lord. Nakita mo, Panginoon, ang kalalagayan ng bawat isa. Panginoon, please, kumilos po kayo sa mga buhay po nila. Ang nangangailangan ng kagalingan, pagalingin mo right now in the name of Jesus. In Jesus. Panginoon, ang nangangailangan ng mga solusyon sa kanilang mga problema, bigyan mo sila ng solusyon, Panginoon. Hallelujah. Nangangailangan ng mga pagpapala, bigyan mo ng pagpapala. Financially, Panginoon, patuloy mong i-bless ang bawat isa, Panginoon. Negosyo nila, trabaho nila, pagpalain mo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah.
Panginoon, tulungan mo ang bawat isa na patuloy silang manindigan, tumayo, Panginoon, sa kanilang pananampalataya sa inyo. Oh, maging blessing, Panginoon, ang bawat isa sa kanila, sa kanilang pamilya, Lord. Maging blessing sila sa church, Panginoon. Hallelujah. Maging blessing sila, Panginoon, sa mga lingkod mo, Panginoon, na ginagamit sa lugar na ito. Hallelujah. Panginoon, salamat po kung mayroon bang nanghihina sa kanila. Physical at spiritual, Lord. Palakasin mo sila right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. Panginoon, marami pong salamat. Sabi mo, kapag kami nabibigatan, Panginoon, sa mga daladalahin, Lord, ibigay namin ito sa inyo at pagpapahingahin po ninyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil sa mga oras na ito, Lord, ang pagpapala mo ay naranasan na ng bawat isa. Salamat sa kagalakan, Panginoon. Salamat sa kalakasan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat po, salamat po. Panginoon, masasabi nila ngayon na nandyan ka sa kanilang mga buhay. Dahil nararanasan kanila, Panginoon. Nararanasan nila ang kabutihan mo. Puspusin mo ng kagalakan ang kanilang mga puso. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat po. In Jesus' name, in Jesus' name. Ang lahat ay magsabing, Amen. Praise God, praise God. God bless you. Go back to your seat. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Declare it. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Amen. Sabi ko sa katabi niya, huwag kang magtampo kay Lord. Huwag ka lang magtampo kay Lord. Yes. Just continue trusting the Lord. Wala ka namang ibang pupuntahan. Wala ka ibang pupuntahan kundi sa Panginoon lang. And the Lord is saying, today, anak, today. Claim that answer today. And begin to thank God with your lips. Yung confession na yung faith. Always confess the Word of God because it's so powerful. Kasi hindi siya sinungaling. Hindi siya sinungaling. Thank you, Jesus. Let's declare that today that we'll continue to trust the Lord as we sing this song. Hallelujah! Ngayon po, makakaawit na tayo confidently sa ating Panginoon. Hallelujah! Dancing my cares aside, I'm leaving my past behind. Amen! I'm setting my heart and mind on you, Jesus. I'm reaching my hands to yours. Reaching my hands Yes, Lord!
rejoice. Kailang church, sing! Today's the day. Amen! Minsan pa, today's the day. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. I won't worry about tomorrow. Bring you my fears and sorrow. Where you lead me, I will follow. Just me to what you say. Today's the day. Oh, oh, oh. 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 Today's the day. Hallelujah! Praise you, Jesus! Thank you, Lord. Truly, we rejoice, Panginoon, and we thank you for reminding us Amen! na ang kaloob mo sa amin, Panginoon, hindi lang salvation, kundi magandang buhay, Panginoon. Salamat po, at purihin ka, Panginoon. And sa pag-uwi po ng bawat isa, kayo po yung patuloy na mag-ingat sa amin, O Lord God. At ibabalik mo kami next week nang may kasiyahang muli para purihin ka, Panginoon. Itaas po natin ang ating mga kamay for benediction. Ang pag-ibig ng Diyos na nagbibigay ng pagpapala sa bawat isa. Ang pagsama sa atin ni Jesucristo na ating Emmanuel na nagbigay sa atin ng victorious sa lahat ng mga pangailangan natin. At ang pagsama sa atin ng banal na Espiritu na nagbibigay conviction para magpalalahan sa atin ng ating mga pagkakamali, ang sumama sa atin araw-araw, ngayon at magpakailanman. Amen and amen. Tayo po ay makakaupo na muna po. If you have been blessed by the Lord, sa messenger ho natin, si Pastor June Edma, you can approach him later po. You can give your love gift as the Lord has touched your heart to give love gift to him po. Thank you, Pastor June. Salamat. He's gonna stay na kasi may program pa MMND mamaya. Alright. God bless you sa mga live streamers.